Ivan, paano nasabing dapat nang itigil itong investigasyon sa anomalya sa flood control? Aga, para kay former Finance Secretary Benjamin Diokno, dahil yung mga ginagawang pagdinig sa Kongreso ay for the aid of legislation o upang makagawa ng bagong batas. Hindi niya ito ang sagot para masugpo ang korupsyon, kundi ang pagsasaayos sa mga government official ng kanilang serbisyo at pag-uugali. Walang patutunguhan ang mga pagdinig sa mga anomalya sa flood control project. Ito ang pinaninindigan ni dating Finance Secretary at dati ring kalihim ng Budget and Management, Benjamin Diokno. Ayon sa dating kalihim, ang mga ganitong issue ay dapat ipinapasa sa Department of Justice o Office of the Ombudsman upang tuluyang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian sa gobyerno. Dagdag pa nito, sa halip na gamitin ang oras ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso sa mga pagdinig sa mga questionable infrastructure project, maiging ibigay ng mga ito ang kanilang buong atensyon sa pagpapasa ng panukalang pondo para sa susunod na taon. Tingin ko, waste of time lang itong mga hearing na ito kasi wala rin naman silang patutunguhan. Ang output nito ay they will recommend to the Department of Justice or to the Ombudsman to run after some people, no? Kabawasan lang doon sa oras na kaya nga, dapat importante iukol sa budget. Focus na lang sila sa budget. Para bago matapos ang taon, meron tayong bagong budget. Okay? Paliwanag ni Diokno, dapat ipakita ng 20th Congress na hindi na muli mauulit ang mga nangyaring mga questionable insertion noong 2025. Kung maaari, ay ipakita rin anya ng mga mambabatas na kaya nilang ipasa ang 2026 proposed budget nang hindi nagsasagawa ng mga insertion. Giit nito, ang mga sinasagawang hearing sa Kongreso ay maaaring paborable lamang sa mga mambabatas na naghahanap ng libreng publicity para sa susunod na halalan. Ngunit ang kabaligtaran nito, habang tumatagal anya ang investigasyon, lalo lamang pumapangit ang imahe ng bansa. Aga, para sa dating kalihim at ngayon ay Monetary Board member ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sapat na yung mga legislation na umiiral dito sa bansa. Anya, hindi sagot ang bagong batas, kundi ang pagiging tapat sa tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez.